Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Matatag Curriculum Makabansa Grade 1 Quarter 2 Week 3 Konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito. Day 1 Nailalahad ang kwento tungkol sa extended family at naibabahagi ang saloobin tungkol sa pagkakaroon ng extended family. Panimulang gawain. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang iba't ibang uri ng pamilya. Ano ang iba't ibang uri ng pamilya? Magaling mga bata! Yeah! Ito ay ang mga two-parent families, solo parent families, at extended families. Ngayong araw, tayo naman ay maglalahad ng kwento tungkol sa extended family at magbabahagi ng saloobin tungkol sa pagkakaroon ng extended family. Tandaan mga bata na ang malaking pamilya ay binubuo ng magulang, anak, lolo, lola, mga kamag-anak tulad ng pinsan o pamangkin. Habang ang panatag na kalooban naman ay walang pangamba o pagpaalala. Ngayon ay ating talakayin naman ang pamilya batay sa pagkakabuo. Narito ang isang gawain. Panuto. Bumuo ng pangungusap gamit ang mga susing parirala sa ibaba. Ang malaking pamilya at panatag na kalooban. Magaling mga bata! Ngayon naman ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Ating basahin ang kwentong pinamagatang Ang Aking Malaking Pamilya. Si Ben ay may malaking pamilya. Ito silang lahat. Pagmasdan niyo ang mga nasa larawan. Una ay ang kanyang lola. Pangalawa ay ang kanyang lolo. Pangatlo ay si Ben at si Pusa. Pang-apat ay ang kanyang tita. Panglima ay ang kanyang tito. At pang-anim ang kanilang bunso. At pang-pito ang kanilang mga magulang. Masyadong maraming tao. Wala nang lugar si Ben para maglaro. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay naidlip sa tanghali. Kinuha ni Pusa ang PC. Ngayon, maaari nang maglaro sina Ben at Pusa. Sobrang saya niya. Bumagsak. Naku po. Umiyak si Bunso. Pinagalitan ng nanay si Ben. Pinagalitan din ng tatay si Ben. Pati rin si Lolo ay nagalit din kay Ben. Sumagot si Ben sa mga nakatatanda. Wala akong lugar para maglaro. Maliit ang bahay. Malaki masyado ang ating pamilya. Umiyak si Ben ng malakas. Umiyak din si Ben ng mahina.
Si Ben ay nakatulog na. Nagising si Ben. Tila may kakaiba sa kanilang tahanan. Wala si Bunso, wala si Nanay, wala si Lola, wala si Lolo, wala si Tatay, wala si Tiyo o si Tiya. Si Ben ay nag-iisa lamang sa kanilang tahanan. Maganda ito. Biglang dumilim. Ano ang nangyari? Kumidlat sa kalangitan. Dumagundong sa lupa. Nasaan silang lahat? Narinig ni Ben ang ulan. Pagkatapos ay narinig din niya si Nanay at ang kanyang lolo at lola at si Bunso. Patuloy ang pag-ulan. Nakauwi na rin si Tatay. Si Tiyo at si Tiya ay nakauwi na rin. Lahat ay basang-basa. Panatag na ang kalooban ni Ben. Maganda rin pala ang mayroong malaking pamilya. At pwede naman siyang maglaro sa labas palagi. Ngayon, sagutin naman natin ang mga tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ilan sila sa loob ng kanilang bahay? Ano ang nangyari sa labis na nabahala si Ben? Bakit napanatag ang kalooban ni Ben? Bakit nasabi ni Ben na masaya pala ang mayroong malaking pamilya? Magaling mga bata! Narito ang mga karagdagang katanungan. Ito naman ay tungkol sa inyong personal na karanasan. Una, ano-ano ang karaniwang ginagawa ninyo kasama ang bawat miyembro ng pamilya? Pangalawa, ano ang nararamdaman ninyo kapag ginagawa ninyo ito? At pangatlo, gusto ba ninyo ito gawin palagi at bakit? Day 2. Nakapagbabahagi ng masasayang karanasan kasama ang pamilya sa pamamagitan ng pagkukwento. Kahapon ay binasa natin ang kwentong pinamagatang Ang Aking Malaking Pamilya. Sino ang pangunahing tauhan sa kwentong ating binasa? Sino-sino ang kanyang mga kasama sa loob ng kanilang tahanan? Pangatlo, bakit masaya ang ating pangunahing tauhan sa pagkakaroon ng malaking pamilya sa wakas ng kwento? Magaling mga bata! Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pagbabahagi ng masasayang karanasan kasama ang pamilya sa pamamagitan ng pagkukwento. Mga bata, pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang nakikita ninyo sa larawan?
Pangalawa, sino-sino ang nasa larawan? Pangatlo, ano ang kanilang ginagawa? Pang-apat, masasabi mo ba na sila ay isang masayang pamilya? Bakit? At pang-lima, mayroon ka rin bang karanasan katulad nito? Ano ang masasayang ginawa mo kasama ang iyong pamilya? Magaling mga bata! Ngayon ay ating talakayin ang pagbabahagi ng karanasan kasama ang pamilya. Tandaan na magkakaiba ang karanasan ng bawat mag-aaral sa kani-kaninang pamilya. Panuto. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, may magkakatulad ba sa ginagawa ng pamilya ninyo sa mga nasa larawan? Ano-ano ito? Ibahagi sa klase. Magaling mga bata! Ngayon ay iguhit naman ninyo ang inyong pinakamasayang karanasan kasama ang inyong pamilya. Ngayon ang inyong takdang aralin, bukas ay magdala kayo ng luwad o clay. Day 3. Nakahuhulma ng figura ng mga kasapi ng pamilya gamit ang luwad o clay. At naibabahagi ang hinulmang figura ng mga kasapi ng pamilya sa klase. Kahapon, gumuhit kayo ng mga masasayang gawain kasama ang inyong mga pamilya. Mayroon bang nais magbahagi muli ng isang maikling kwento tungkol sa masasayang gawain kasama ang inyong pamilya? Magaling! Ngayong araw, tayo naman ay makakukulma ng figura ng mga kasapi ng pamilya gamit ang luwad o clay. At naibabahagi ang hinulmang figura ng mga kasapi ng pamilya sa klase. Ating talakayin ang nahukulma ang mga kasapi ng pamilya gamit ang clay o luwad. Ano nga ba ang pagkukulma? Ito ay ang paglalapat o paglalagay sa wastong hugis, anyo o sukat o pagmomolde. Ang paghulma gamit ang luwad ay ang paggawa ng mga hugis o anyo gamit ang malambot na luwad. Hinuhubog ito ng kamay o gamit ang mga kadamitan. Pagkatapos ay pinatutuyo o pinapainit para maging matibay.
Ano naman ang luwad? Ito naman ay isang putik na ginagawang palayo at iba pang kauri nito. Ito rin ay ang lupang gabok na nilagyan ng tubig. Narito ang mga halimbawa ng mga bagay na gawa sa luwad. Paano nga ba gumawa ng figura ng pamilya? Una, gumawa ng ulo. Gamit ang luwad, gumawa ng maliit na bilog para sa ulo ng bawat miyembro ng pamilya. Pangalawa, gumawa ng katawan. Gumawa ng hugis itlog o parang rektanggulo para sa katawan. Idikit ito sa katawan. Pangatlo, gumawa ng braso at paa. Gumawa ng maliit na piraso para sa mga braso at paa. At saka idikit ito sa katawan. Pang-apat, gumawa ng buhok. Gumawa ng maliliit na linya o bilog para sa buhok at idikit sa ulo. Panglima, hayaang matuyo. Ilagay ang figura at hayaan itong matuyo hanggang tumigas. At para sa huling proseso, ito ay pinturahan. Kapag tuyo na, pinturahan ito ng mga kulay para maging mas maganda. Tandaan na ang bawat mag-aaral ay hupulman ng mga kasapi ng pamilya gamit ang luwad o clay. Day 4. Naibabahagi ang karanasan at hinulmang figura ng mga kasapi ng pamilya sa klase. Ngayong araw, tayo naman ay naibabahagi ang karanasan at hinulmang figura ng mga kasapi ng pamilya sa klase. Narito naman ang ilang katanungan mula sa ibinahaging figura. Una, sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na iyong hinulma? Pangalawa, anong uri ng pamilya batay sa bumubuo nito ang kinabibilangan mo? Magaling mga bata! Ngayon ay ating talakayin ang pagpapatuloy ng paghuhulma ng mga kasapi ng pamilya. Mga bata, bago matapos ang ating aralin, sino-sino ang inyong hinulma? Ano ang nararamdaman ninyo habang ginagawa ninyo ang paghuhulma? Magaling mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe,
and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!